Marunong magdala ng sarili si Celestina Reyes. Hindi ito isang kasanayang natututunan. Ito ay isang katangiang hinubog ng maraming taon ng pagtatrabaho sa Financial Control Department ng isang malaking kumpanya ng kalakalan, kung saan ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, ngunit ang mga tao ay palagi, sa edad na 30, may maikling maitim na buhok si Celestina, at mga matang kulay abo, na may partikular na lamig, na madalas mapagkamalang kawalang interes, hanggang sa makaharap mo siya sa isang seryosong usapan. Doon mo malalaman, hindi ito kawalang interes. Ito ay pasensya ng isang taong marunong maghintay ng tamang sandali. 5 taon siyang nagtrabaho sa mga spreadsheet at ulat. Kayang makita ang isang pagkakamali sa isang dokumentong may daan-daang pahina sa loob lamang ng 15 minuto. At hindi kailanman nagtaas ng boses sa mga pulong kahit na ang kanyang mga kasamahan ay nagsasabi ng mga bagay na walang katuturan. Pinahahalagahan siya ng pamunuan dahil sa kanyang malamig na ulo. Ang kanyang asawa, tila ganoon din. Bagaman nitong mga huling panahon, napapansin ni Celestina na ang salitang pinahahalagahan ay napalitan na ng salitang ginagamit sa isip ng kanyang asawa. Hindi pa lang nito inaamin ng malakas. 7 taon na silang magkasama. Ang unang 3 ay naging maayos. Pagkatapos, parang nakasanayan na lang. Pagkatapos, ang nakasanayan ay nagsimulang bumagal. Ngunit kinukumbinsi ni Celestina ang kanyang sarili. Panahon ng trabaho, hindi maganda ang takbo ng negosyo ni Antonio. Ninenerbiyos ang tao. Lilipas din ito. Sanay siyang ipaliwanag ang kahinaan ng iba sa pamamagitan ng mga pangyayari. Bahagi rin ito ng kanyang pagkatao at, marahil, ang pinakamahina niyang bahagi. Si Antonio Reyes ay 7 taong mas matanda sa kanyang asawa. May-ari siya ng isang maliit na network ng mga tindahan ng gamit sa bahay. 4 na branch sa iba't ibang distrito ng Metro Manila. Isang bodega sa labas ng lungsod. 2 upahang manager. At 1 dosenang tindera. Sa panlabas, mukha siyang kumpiyansa. Magagandang damit. Ugaling magsalita tungkol sa mga plano na parabang naganap na. At ang kakayahang pumasok sa anumang silid na parabang pag-aari na niya ito. Sa harap ng ibang tao, epektibo ito. Alam ni Celestina ang nasa likod nito. Ang mga gabing pag-uusap tungkol sa mga utang. Ang malungkot na katahimikan. Pagkatapos ng mga tawag mula sa bangko. Ang inis na itinatago niya sa likod ng pagod. Ngunit ang malaman ay hindi nangangahulugang lubos na nauunawaan. Nagsimula ang Martes ng umaga sa isang text mula sa kanyang ina. Sumulat si Ginang Sofia noong gabi pa ng Lunes. Anak, napagdesisyonan namin ng papa mo na pumunta diyan ng ilang araw. Namimiss na namin kayo. Sabi ng papa mo, matagal na siyang hindi nakapunta sa Maynila. Gusto niyang maglakad-lakad sa mga dati niyang lugar. 2 beses binasa ni Celestina ang mensahe. Isinaksak ang telepono para mag-charge. At matagal na tumitig sa kisame ng kanilang silid tulugan, kung saan ilang gabi na siyang natutulog mag-isa. Nasa isang business trip si Antonio. Bihira dumalaw ang kanyang mga magulang. Pagkatapos magretiro ng kanyang ama, ipinagbili nila ang kanilang apartment. Lumipat sa isang probinsya sa Timog, at bumili ng isang maliit na bahay malapit sa dagat. Tulad ng kanilang pangarap sa buong buhay nila, ayaw ng kanyang ama ang gulo ng malalayong biyahe. Ayaw naman ng kanyang ina na makaabala. Kung nagpasya silang pumunta, nangangahulugang, talagang nangungulila na sila. O baka may naramdaman sila. May kakaibang kutob ng ina si Ginang Sofia na gumagana kahit sa malayo at sa katahimikan. Hindi kailanman nagreklamo si Celestina sa kanyang mga magulang tungkol sa relasyon nila ni Antonio kahit 1 beses sa loob ng 7 taon. Hindi dahil sa pride, kundi dahil sa paniniwala. Ang pampamilya ay pampamilya. Hindi dapat ilabas ng bahay. Ngayon, iniisip niya na masyadong mahal ang naging kabayaran ng paniniwalang iyon. Umalis si Antonio para sa kanyang business trip na may dalang malaking maleta at itsurang abala sa negosyo. Sabi niya, mga supplier sa kabilang rehiyon, negosasyon para sa bagong batch ng mga produkto.
Baka 3 araw. Baka 1 linggo. Hinalikan siya sa pisngi. Mabilis, nakasanayan, tulad ng paghawak sa doorknob bago umalis, at sumakay sa taxi. Pinanood ni Celestina mula sa bintana kung paano nawala ang dilaw na sasakyan sa kanto. Wala siyang naramdamang kakaiba. Iyon mismo ay dapat na naging babala, ngunit sanay siyang ipaliwanag ang kawalan ng pakiramdam sa pagod. Nag-text siya sa kanyang ina na siya mismo ang susundo sa kanila. Ang flight ay darating ng 6:00 p.m. Maaga siyang umalis. May allowance para sa traffic at parking. Buhay na buhay at maingay ang Ninoy Aquino International Airport sa oras na iyon. Amoy kape mula sa mga coffee shop sa pasukan at may hindi maipaliwanag na kaba, tulad ng lahat ng lugar, kung saan ang mga tao ay sabay-sabay na nagpapaalam at nagsasalubong. Kumuha si Celestina ng take-out na kape, tumayo malapit sa mga salaming pinto ng arrival area, at nagsimulang maghintay. Ipinapakita sa flight board na lumapag na ang eroplano. Sa loob ng 20 minuto, magsisimula ng lumabas ang mga pasahero. Sa mga unang minuto, pinanood niya ang daloy ng mga taong may mga maleta. Mga pagod na mukha, masayang yakapan, mga batang binubuhat. Mga matatandang mag-asawa na dahan-dahang naglalakad. At tahimik dahil hindi na nila kailangang magsalita pa. Hinahanap niya ang kanyang ina. Isang maliit at maayos manamit na babae na nakasuot ng beige. At ang kanyang ama, matangkad, tuwid, na may partikular na lakad ng isang dating opisyal ng gobyerno na hindi nawawala kahit na retirado na. Ngunit hindi sila ang una niyang nakita. Una, ang pamilyar na linya ng mga balikat. Pagkatapos ay ang katangiang pag-ikot ng ulo. At pagkatapos ay ang mukha. Nakatayo si Antonio. Sa gilid ng arrival hall, medyo malayo sa pangunahing daloy ng tao, kung saan mas kaunti ang mga tao. Hindi siya tumitingin sa paligid. Nakatingin siya sa isang batang babae sa tabi niya. May blondeng buhok, nakasuot ng maikling leather jacket, at may travel bag sa balikat. Matangkad, kapansin-pansin, na may kumpiyansang tindig na ibinibigay ng kalikasan o ng palagiang pakiramdam na pinapanood ka at gusto mo iyon. Hindi siya kilala ni Celestina. Hindi pa niya nakita kailanman. Ngunit isang tingin lang ay sapat na upang maunawaan. Ang babaeng ito ay hindi kasamahan o business partner. May sinasabi ang babae sa kanya. At tumatawa. Yumuko si Antonio sa kanya. Kinuha ang bag mula sa kanyang kamay. Maingat. Tulad ng pagkuha sa isang taong gusto mong pasayahin. At pagkatapos ay hinalikan siya. Hindi sa pisngi, kundi sa labi. Maikli, ngunit walang anumang pag-iingat. Tulad ng paghalik sa mga minamahal. Hindi gumalaw si Celestina. Ang kape sa kanyang kamay ay nanatiling hindi nagalaw. Nakatayo siya. At pinapanood kung paano ang kanyang asawa, na di umano'y ilang araw nang nakikipagnegosasyon sa mga supplier sa ibang lungsod, ay hinawakan ng kamay ng isang hindi kilalang babae at dinala ito patungo sa labasan. Magkatabi silang naglakad, balikat sa balikat, at sa kanilang kilos ay mayroong espesyal na pagkakasanay na hindi nabubuo sa isang pagkakataon lamang. Ganyan maglakad ang mga taong matagal nang sanay na magkasama. Dala niya ang bag ng babae. Ito ay isang maliit na bagay. Ngunit ang maliit na bagay na ito ang pinakamasakit sa lahat dahil matagal nang hindi niya dinadala ang mga bag ni Celestina o ano paman. Sa kanyang dibdib, mayroong tila gumalaw. Hindi agad sakit, kundi isang mapurol. Halos pisikal na tulak. Para bang umuga ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa at agad na bumalik sa dati, ngunit may nagbago sa balanse magpakailanman. Humakbang si Celestina. At sa sandaling iyon, isang mabigat at mainit na kamay ang dumapo sa kanyang balikat. Anak! Boses ng kanyang ama. Kalmado, malalim, walang anumang sobrang nota. Lumingon siya. Nakatayo si Roberto Cruz sa tabi niya. Isang lalaking 65 taong gulang na may tuwid na likod at mukha na sa loob ng dekada ng pagtatrabaho sa City Hall ay nagkaroon ng partikular na kahinahunan na hindi mabibili o maaarte. Nakita na niya ang lahat, naunawaan ang lahat, bago pa man niya o kasabay niya,
Nakasulat ito sa paraan ng paghawak niya sa kanyang kamay. May kumpiyansa, walang panginginig, tulad ng isang taong nakagawa na ng isang panloob na desisyon. Si Roberto Cruz, sa kanyang panahon, ay nangasiwa sa mga usapin ng lupa at investment policy sa City Hall. Daan-daang tao na may magagandang business plan at nakatagong intensyon ang dumaan sa kanyang opisina. Sanay siyang kilalanin ang pagkakaiba ng isa sa isa mula sa unang pag-uusap. Noong 7 taon na ang nakalipas nang dumating si Antonio Reyes para manligaw. Matagal siyang tinitigan ng kanyang biyenan at walang sinabi. Hindi siya tumutol, ngunit hindi rin natuwa. Inakala ni Celestina noon na ayaw lang pakawalan ng kanyang ama ang kanyang anak. Ngayon, iniisip niya na mas marami lang alam ang kanyang ama kaysa sa sinasabi nito. Sa likod niya ay nakatayo ang kanyang ina. Si Sofia, maliit, nakasuot ng beige. Eksakto kung paano siya inilarawan ni Celestina sa kanyang isip at nakatingin sa kanyang anak na may partikular na pag-aalala na kayang itago ng mga ina sa likod ng isang bahagyang ngiti. Ngunit hindi kailanman kayang alisin ng tuluyan sa kanilang mga mata. Papa, nagsimulang magsalita si Celestina at hindi niya nakilala ang sarili niyang boses. Masyadong mahina, masyadong basag sa iisang salitang iyon. Anak, ulit ng kanyang ama. At sa salitang iyon ay naroon na ang lahat. Ang pag-unawa, ang sakit na kaya niyang itago, at isang bagay na matatag, tulad ng isang desisyong ginawa nang walang pag-aalinlangan. Hayaan mong turuan natin siya ng isang leksyon na hinding-hindi niya malilimutan. Tumingin siya kung saan nakatayo si Antonio kanina. Papunta na ito sa labasan. Tuwid ang likod. May kumpiyansa. May binubulong ang babae sa tabi niya. Nakangiti siya. Dumaan sila sa harap nila. 3 metro ang layo mula kay Celestina. At hindi siya lumingon kahit isang beses. Walang naramdaman. Hindi napansin ng asawa. Ang biyen ng lalaki. Ang biyen ng babae. Wala sa mga taong ang presensya. Ay dapat sanang may kinalabog sa loob niya. Iyon. Marahil, ang pinakamasakit sa lahat kung lalapit ka ngayon. Sabi ng kanyang ama. Dahan-dahang lumapit. Sasabihin niyang, kasamahan lang. Business meeting. Ikaw ang nag-imbento ng lahat. Gagawa ka ng eksena sa publiko. Gagawin kang may kasalanan sa pagiging histerikal at kukunin niya ang inisyatiba. Magaling sila sa ganyan. Nakakita na ako ng maraming ganyang tao sa mga nakaraang taon. Nabubuhay sila sa reaksyon ng iba, parang gasolina. Tahimik si Celestina. Pinanood niya ang 2 figura na halos mawala na sa karamihan ng tao malapit sa mga salaming pinto. Hindi natin kailangan ng eskandalo. Patuloy ng kanyang ama sa isang kalmadong boses, na para bang nagpapaliwanag ng isang bagay na halata. Kailangan natin ng isang tiyak na suntok, sa tamang lugar, sa tamang oras, nang walang ingay. Papa! Sa wakas ay nasabi niya. At sa pagkakataong ito, mas matatag ang kanyang boses. Kakarating niyo lang. Eksakto! Maikling sagot ni Roberto at hinawakan siya sa siko. Kaya, hanapin muna natin ang sasakyan, umuwi tayo, maghapunan, at pagkatapos ay mag-usap tayo ng mahinahon at seryoso. Tahimik na niyakap ni Sofia ang kanyang anak. Hindi mahigpit, ngunit matagal. Hindi umiyak si Celestina. Nakatayo sa gitna ng maingay na arrival hall at nararamdaman kung paano may isang bagay sa loob niya na dahan-dahan, napakalamig, na nagsisimulang magbago ng ayos. Hindi nasisira, kundi nagbabago ng ayos. Tulad ng isang gusaling ginigiba hindi sa pamamagitan ng pagsabog, kundi sa paraang metodikal. Palapag bawat palapag. Nang walang pagmamadali. Lumabas sila sa ibang pinto. Nakaalis na si Antonio, kasama ang kanyang kasama. Hindi na hinanap ni Celestina ng tingin. Nahanap niya ang kanyang sasakyan sa parking. Isinakay ang mga bag ng kanyang mga magulang sa trunk. At ilang minuto siyang nakaupo lang sa driver's seat. Halos walang laman ang parking sa sulok na iyon. Ilang nakaparadang sasakyan lang at isang poste ng ilaw na nagbibigay ng malabong dilaw na liwanag. Alam mo ba? Tanong ng kanyang ina mula sa likurang upuan.
Hindi, sabi ni Celestina. Iyon ang totoo. May mga pakiramdam, may mali sa tono ng mga huling buwan, sa masyadong madalas na magtatagal ako. Sa paraan ng paghinto niyang magkuwento tungkol sa negosyo, at kasabay nito, paghinto niyang magtanong tungkol sa buhay niya. Ngunit hindi niya alam, ayaw niyang malaman. Iyon din ay isang katotohanan, na sa unang pagkakataon ay hinayaan niyang aminin sa sarili. Mabuti na hindi mo alam, sabi ng kanyang ama, mula sa harap na upuan. Ibig sabihin, wala ka pang napipirmahan dala ng bugso ng damdamin. Tumingin si Celestina sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Bukas na natin pag-usapan. Lumingon siya, at nagtama ang kanilang mga mata. Mga matang kulay abo. Pareho silang mag-ama. Hindi lang sa panlabas na anyo, kundi pati na rin sa parehong ugali, na hindi sumuko, nang hayagan. Ngayon, magmaneho ka lang, walang nagsalita, sa daan. Tumingin ang kanyang ama sa bintana, sa abenida, at mga ilaw ng mga tindahan. Ilang taon na siyang hindi nakapunta sa lungsod na ito, ngunit tumingin siya ng walang nostalgia, kundi may atensyong pangnegosyo ng isang taong sinusuri ang sitwasyon. Tahimik na hinawakan ng kanyang ina, ang balikat ng anak mula sa likuran. Walang sinasabi. Bahagya lang humihigpit ang hawak sa mga kurbada. Nagmaneho ng maayos si Celestina, humihinto sa bawat traffic light, at iniisip kung paano nagsimula ang araw na ito ng normal. Kape, email sa trabaho, listahan ng bibilhin, inihaw na isda para sa kanyang ama. Nang makarating sila sa bahay, nag-vibrate ang kanyang telepono. Mensahe mula kay Antonio. Hi, naghahapunan kasama ang mga partner. Bukas, may meeting sa umaga. Tatawag ako pagkatapos. Kiss. Binasa ni Celestina. Inilagay ang telepono sa bag, lumabas ng sasakyan, at binuksan ang trunk. Ako na, sabi ng kanyang ama. Sige, sagot niya. Kinuha ng kanyang ama ang 2 maleta, at naglakad papunta sa entrance ng building. Tuwid ang likod. Pantay ang hakbang. Ang kanyang mukha ay ganoon na lang, na walang sinumang makakahalata na 1 oras lang ang nakalipas, ay may nakita siyang nagpabago ng kanyang opinyon, sa kanyang manugang mula sa itaas hanggang sa ibaba. Tumawag si Antonio noong Miyerkules ng gabi, mga 8:00. Kakatapos lang ni Celestina magligpit ng pinagkainan. Naghuhugas ng pinggan ang kanyang ina, habang ang kanyang ama ay nakaupo sa silya malapit sa bintana na may tasa ng tsaa at may binabasa sa telepono. Nang lumitaw ang pangalan ng kanyang asawa sa screen, natigilan si Celestina ng 1 segundo. Pagkatapos ay kinuha ang telepono at lumabas sa pasilyo. Isinara niya ang pinto ng marahan, walang ingay. Sumandal siya sa pader at idinikit ang telepono sa kanyang tainga. Hello, sabi ni Antonio sa boses ng isang taong pagod ngunit nagtitiis. Kamusta ka dyan? Okay lang, sagot niya ng pantay. Kamusta ang meeting? Mahirap. Ang mga supplier? Pinapatagal, hindi kami magkasundo sa presyo. Siguro 1 o 2 araw pa. Pagod na pagod ako. Huminto siya ng 1 segundo. Hindi mo ba ako namimiss? Kinakaya ko, sabi ni Celestina. Hindi mas mainit, hindi mas malamig kaysa sa dati. Eksakto kung paano siya nakikipag-usap sa kanya sa mga nakaraang buwan. Kung kailan halos wala nang natitira sa kanila na matatawag na totoong pag-uusap, kundi palitan na lang ng mga formal na parirala, na walang kahulugan. Nakikinig siya sa boses nito, at iniisip kung gaano kadali para sa kanya ang magsinungaling. Walang pag-aatubili, walang paghinto, walang anumang tensyon, tulad ng isang taong matagal nang ginagawa ito. At sanay na. Sige, tatawag ako bukas. Good night. Good night din, sagot niya, at pinatay ang tawag. Tumayo siya sa madilim na pasilyo, hawak ang telepono. Hindi niya tinanong kung kumusta ang araw niya. Hindi niya inalam kung kumain na ba siya, o kung may nangyari ba. Wala siyang tinanong. Naglagay lang ng check sa kanyang panloob na listahan ng mga dapat gawin. Natawagan na ang asawa. Pwedeng isara na ang tab na ito. Inilagay ni Celestina ang telepono sa bulsa
at bumalik sa kusina. Siya? Mahinang tanong ng kanyang ina. Hindi lumilingon mula sa lababo. Siya. Kumpirma ni Celestina at kumuha ng pamunas, walang tinanong ang kanyang ama. Matagal na niyang nagawa ang kanyang mga konklusyon. Pinatay ni Ginang Sofia ang tubig at lumingon sa kanyang anak. Matagal siyang tumingin, walang salita. Pagkatapos ay niyakap lang siya. Maikli, mahigpit, makaina, at binitawan. Minsan, iyon lang ang magagawa ng isang ina, at kasabay nito, ang pinakakailangan. Hindi umiyak si Celestina. Hindi sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw na ito. At hindi dahil walang dahilan. Dahil ang mga luha ay nangangailangan ng pagpapakawala ng kontrol. At hindi pa niya kayang gawin iyon. Hindi ngayon. Pumunta siya sa banyo. Naghilamos. Matagal na tumingin sa salamin. 40 taong gulang. 7 sa mga iyon. Kasama ang isang taong, ayon sa nangyari, hindi niya kilala tulad ng inaakala niya. O kilala, ayaw lang buuin ang larawan hanggang sa dulo. Dahil natatakot siya na iyon mismo ang mabubuo. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang mukha. Sa salamin, isang babaeng may tuwid na tingin. At mahigpit na nakatikom na mga labi ang nakatingin pabalik. Hindi nasira. Nag-iipon ng lakas. Kinabukasan, Huwebes ng umaga. Bago maghanda si Celestina para sa trabaho, pinakiusapan siya ng kanyang ama na manatili sandali. Nasa kusina silang dalawa. Hindi pa lumalabas si Ginang Sofia at si Roberto ay nagsalita ng pantay, tulad ng pagsasalita tungkol sa mga bagay na mahalaga, ngunit hindi nangangailangan ng labis na emosyon. Walang panimula at walang dagdag na salita. Ang kondo ay nakapangalan sa iyo, simula niya. Iyon ang pinakamagandang desisyon ninyo, sabi ni Celestina. Regalo ninyo. Deed of donation. Ang may-ari? Ako lang mag-isa. Nakasulat ba si Antonio sa anumang dokumento ng kondo? Sa mga titulo? Sa mortgage? Sa mga power of attorney? Hindi. Nakarehistro siya dito, pero hindi siya nakalista bilang may-ari kahit saan. Tumango ng maikli ang kanyang ama. Tulad ng isang taong nakatanggap ng kumpirmasyon sa isang teoryang mayroon na siya. May pinirmahan ka ba nitong huling taon? Guarantee? Consent to mortgage? Power of attorney? Joint loan applications? Umiling si Celestina. Ilang beses niyang sinubukang idaan doon. Sinasabi niya tungkol sa refinancing ng negosyo, tungkol sa joint loan. Sabi niya, mas maganda raw ang terms kung 2 income. Mas madaling magbigay ang mga bangko. Minsan, iminungkahi niyang pansamantalang 1 laang kondo. Ipinaliwanag na ito ay isang teknikal na hakbang lang para sa 2003 buwan. Pagkatapos, aalisin ang encumbrance. Pero lagi kong ipinagpapaliban. Sinasabi ko, saka na. Gusto ko munang intindihin. Kailangan ko ng independent consultation. Nagagalit siya. Pero hindi hayagang pumipilit. Nagpipigil siya. Mabuti na ipinagpaliban mo, sabi ng kanyang ama at inilapag ang tasa sa mesa. Hindi ito simpleng usapan tungkol sa pampamilyang pananalapi. Ito ay isang plano. Sinadya at sunod-sunod. Tumingin si Celestina sa kanya. Sigurado ka? Hindi pa. Pero malapit na. Kinuha niya ang kanyang telepono. May isang taong pinagkakatiwalaan ko na sa loob ng maraming taon, si David Lim. Isang financial consultant. Mas naiintindihan niya ang tungkol sa mga utang, credit risks, at bankruptcy mechanisms kaysa sa karamihan ng mga bank analyst na nakilala ko sa mga taon ko sa City Hall. Hihilingin ko sa kanya na tingnan ang estado ng negosyo ng asawa mo sa pamamagitan ng mga open source, sa pamamagitan ng legal na magagamit na impormasyon sa negosyo. Tanging kung ano ang nakalantad na para sa sinumang maingat na tao. Papa! Mahinang sabi ni Celestina. Kakarating mo lang noong isang araw. Dumating nga, sang-ayon niya ng walang bahid ng panunuya, pero hindi ko lang ito ang unang taon na kilala kita. At hindi rin unang taon na inoobserbahan ko ang taong iyan. Kahit sa malayo, kahit walang mga detalye. Nagkaroon ako ng oras para mag-isip. May isang bagay sa kanya
na ikinabahala ko mula pa sa simula. Noong una pa siyang pumunta para makilala tayo. Natahimik ako. Ayaw kong mamilit. Ngayon, iniisip ko na mali ako. Walang sinagot si Celestina. Walang maipoprotesta. Walang saysay. Natutulan ang sarili mong nakaraan. Dumating si David Lim. Noong Biyernes ng hapon, sinadya ni Celestina na kumuha ng kalahating araw na leave. Ang manatili sa trabaho at magpanggap na maayos ang lahat ay posible, ngunit mahirap. Sa trabaho, ginugol niya ang umaga sa automatic mode. Nagbukas ng mga spreadsheet. Nagsuri ng mga numero. Sumagot sa mga email. Walang napansin ang kanyang mga kasamahan. Sanay siyang hindi magpakita. Ngunit pagsapit ng tanghali, napagtanto niya na kung mananatili siya roon hanggang sa katapusan ng araw, masisira lang siya sa sarili niyang katahimikan. Si David ay isang hindi katangkaran, matipunong lalaki na nasa mga 40. Nakasuot ng light-colored na polo, walang kurbata, may folder sa ilalim ng braso, at kumilos na parang isang taong hindi kailangang magpa-impress. Ang resulta ang nagsasalita para sa kanya. Maikli siyang bumati, umupo sa mesa, at walang pasakalye. Binuksan ang folder. Nakaupo si Celestina sa tapat niya at nakikinig. Ang network ng mga tindahan ni Antonio Reyes ay binubuo ng 4 na branch sa iba't ibang distrito. Sa mga dokumento, isang gumaganang maliit na negosyo na may turnover. Sa katotohanan, isang istruktura na nakatayo hindi sa tunay na kita, kundi sa patuloy na pagtakip ng isang obligasyon sa isa pa. 2 pangunahing supplier ang may mga overdue na bayarin, na mayroong mabagal na negosasyon para sa extension. Ang credit line sa bangko ay halos naubos na. Minimal na lang ang natitira. Ang bodega ay inuupahan sa ilalim ng paborableng kondisyon na magtatapos sa loob ng 2 buwan at ipinapahiwatig ng may-ari na hindi na ire-renew ang kontrata sa dating mga tuntunin. Bukod pa rito, binanggit ni David ang mga negosasyon sa isang potensyal na investor na ilang linggo nang isinasagawa ni Antonio. Hindi pa nagbibigay ng sagot ang investor. Humihingi ng mga dokumento. Nag-aaral. Hindi ba ito isang mahirap na panahon lang? Tanong ni Celestina. Umiling si David. Ang mahirap na panahon ay kapag pansamantalang walang pera, ngunit may pag-asa at reserba. Dito, iba ang sitwasyon. Ang punto ay walang reserba dito, walang financial cushion, at walang plano para kumita. Ang negosyo ay nabubuhay sa patuloy na pag-akit ng mga bagong pondo para matakpan ang mga naunang obligasyon. Gumagana ito hanggang sa isang punto kung saan isa sa mga nagpapautang ang tumangging maghintay. Pagkatapos, ang istruktura ay nagsisimulang magkawatak-watak nang mabilis at hindi na maibabalik. Naiintindihan ba niya ito mismo? Tanong ni Roberto. Hindi maaaring hindi niya naiintindihan. Sagot ni David. Ang isang taong nagpapatakbo ng negosyo sa loob ng ilang taon ay nakikita ang sarili niyang mga numero. Ang tanong ay hindi kung alam niya ang kanyang sitwasyon. Ang tanong ay kung ano ang plano niyang gawin. At base sa inilarawan ni Celestina, lumingon siya sa kanya ng maikli, walang labis na lambing. May plano siyang takpan ang ilan sa mga butas gamit ang yaman ng kanyang asawa, sa pamamagitan ng garanti, sa pamamagitan ng pagsangla sa kondo, o sa pamamagitan ng isang joint loan gamit ang kanyang kita. Malamang, sa isang kombinasyon ng mga iyon, natahimik ang silid. Sa labas, maingay ang bakuran, mga boses ng bata. Musika mula sa isang bukas na bintana sa tapat. Sumara ang pinto ng building. Isang ordinaryong mainit na gabi. Walang kamalay-malay sa anuman. Tumingin si Celestina sa mga papel na may mga numero na nakalatag sa harap niya, at naisip na sa buong panahong iyon, inakala niyang ang kanyang pagpupumilit ay isang paraan lang ng lalaki na hindi direktang makahingi ng tulong. Inakala niyang ang pressure ay dahil sa hiya. Ngayon, ipinaliwanag ng mga numerong ito kung ano ang mahusay na itinatago ng mga salita. Walang anumang hiya. Mayroong isang estratehiya. Kinalkula. Sunod-sunod. Walang awa.
Nanganganib ba ang kondo? Tanong niya. Hindi. Matatag na sabi ng kanyang ama. Wala kang pinirmahan. Ang kondo ay nakapangalan sa iyo sa pamamagitan ng isang deed of donation. Iyon ay iyong personal na ari-arian. Hindi ito kasama sa inyong conjugal property. Sa panahon ng diborsyo, hindi niya ito maaaring angkinin nang walang pambihirang dahilan. Sa inyong kaso, walang ganoong dahilan. Aalamin ko ang mga detalye sa isang abogado. Dagdag ni David. Ngunit ang posisyon sa kondo ay tiyak na malakas. Walang dapat ikatakot dito. Ano ang susunod? Tanong ni Celestina. Nagkatinginan ang kanyang ama at si David. Maikli. Tulad ng mga taong napag-usapan na ito ng maaga. Wala munang bigla ang kilos. Sabi ni Roberto. Kumilos ka sa bahay na parang normal. Huwag mong ipahalata na alam mo ang tungkol sa airport. Huwag kang pipirma ng anuman sa ilalim ng anumang dahilan. Tulad ng ginagawa mo sa mga nakaraang buwan. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. At maghintay. Maghintay ng ano. Hanggang sa ang kanyang sitwasyon ay umabot sa sukdulan. Sagot ni David ng pantay. Mangyayari iyon ng kusa. Ilang linggo na lang. Hindi na hihigit pa. Hindi natin kailangang mag-imbento ng anuman. Kailangan lang nating hayaan na ang tunay na kalagayan ay makita ng mga taong sa ngayon ay nagbubulag-bulagan. Ang mga nagpapautang, mga kasosyo, mga potensyal na investor, kung makakatanggap sila ng tama at mapagkakatiwala ang impormasyon tungkol sa mga panganib, sila mismo ang gagawa ng desisyon. Walang sino man ang obligado na pondohan ang isang lumulubog na barko. Legal ba iyan? Tanong ni Celestina. Ganap na legal, sabi ng kanyang ama. Walang paghinto, walang pasubali, walang panloloko, walang dumi. Nagtatrabaho lang tayo sa kung ano na ang naririyan. Ang kanyang mga kahinaan ay totoo, hindi natin sila nilikha. Tumitigil lang tayo sa pagtulong na itago ang mga ito. Natahimik si Celestina. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang ama. Sa taong ito na dumalaw, at sa loob ng 2 araw, ay inayos ang lahat ng bagay na ilang taon na niyang iniiwasang makita. Hindi dahil bulag siya, kundi dahil naniniwala siya. Ganoon ang nangyayari kapag nakatira ka sa tabi ng isang tao at ayaw mong mag-isip ng masama. Hindi ito katangahan. Ito lang ang halaga ng tiwala na hindi nasuklian. Sige, sabi niya sa wakas, gagawin ko ang sinabi ninyo. Nagdala ng tsaa ang kanyang ina. Inayos ang mga tasa, nang walang labis na kilos. Umupo sa tabi ng kanyang anak. Walang sinabi. Nandoon lang sa paraang tanging mga taong nagmamahal. Nang walang kondisyon at walang dahilan ang nakakaalam. Nagdidilim na sa labas. Nabubuhay ang lungsod. Sa karaniwan nitong gabi. Mga sasakyan. Mga ilaw. Mga usapan sa bakuran. Walang nagbago sa labas. Sa loob ni Celestina, may isang bagay na dahan-dahan at pinal na nagbabago ng ayos. Ang sakit ay hindi nawala. Nanatili ito sa ilalim ng kanyang mga tadyang, mapurol at palagian. Ngunit hindi na ito ang pangunahing bagay. Ang pangunahing bagay ngayon ay iba na. Malamig, nakatuon, matatag, isang bagay na parang kahandaan. Bumalik si Antonio noong Sabado ng gabi. Mukhang masaya, may dalang travel bag at itsura ng isang taong gumugol ng ilang araw sa matitinding, ngunit matagumpay na negosasyon. Sinalubong siya ni Celestina sa pasukan. Nakaalis na ang kanyang mga magulang noon, tulad ng napagkasunduan. Hindi kailangan ng mga dagdag na saksi sa mga unang araw. Hayaan na, magmukhang normal ang lahat. Namiss kita, sabi ni Antonio at niyakap siya. Pagod ka siguro, sagot ni Celestina. Hindi siya umiwas. Tumayo siya ng tuwid, walang tensyon. Hinayaan ang sarili na mayakap at nagulat sa kung gaano kadali iyon. Dati, iniisip niya na kapag nalaman niya ang tungkol sa kataksilan, hindi na niya kayang tumingin sa kanya nang hindi nanginginig. Lumabas na kaya niya. Dahil iba na ang tingin niya ngayon. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang taong kailangang makita nang lubusan hanggang sa dumating ang oras na kumilos. Ito ay isang malamig,
Halos propesyonal na pakiramdam, na para bang tumitingin siya sa isang komplikadong problema na kailangang lutasin, nang maingat, nang walang labis na kilos, nang walang pagkakamali. Sa unang linggo pagkatapos ng kanyang pagbabalik, kalmado si Antonio, umuuwi mula sa trabaho, nagkukuwento tungkol sa negosyo ng pira-piraso, tulad ng isang taong sanay na hindi gaanong pinakikinggan. Nakikinig si Celestina. Napapansin ang mga paghinto na hindi niya nakikita dati. Napapansin niya kung paano niya maingat na iniiwasan ang mga detalye tuwing tungkol sa pera ang usapan. Sinasabi niya, kailangang ayusin. Mahirap pa ngayon, pero gaganda rin. Ito ang pananalita ng isang taong nagpapatagal ng oras. Samantala, tahimik na nagtatrabaho si David Lim. Metodikal, walang ingay. Ang unang tumugon ay isa sa mga supplier, isang malaking wholesale warehouse na 3 taon nang kasosyo ni Antonio. Sa pamamagitan ng mga kontak sa negosyo, ipinarating ni David sa commercial director na questionable ang pinansyal na kalagayan ng network ni Reyes at inirekomenda na humingi ng updated na data sa solvency bago i-renew ang extension ng pagbabayad. Praktikal na tao ang commercial director. Matagal na siyang nasa kalakalan. Nakakita na ng magagandang plano na gumuho sa pinakahindi angkop na sandali. Hindi na niya kailangan ng karagdagang pangungumbinsi. Sapat na ang isang pahiwatig. Humingi siya ng updated financial statements mula kay Antonio. Nagbigay si Antonio ng mga dokumento na mukhang maayos sa papel. Ngunit sa masusing pagsusuri, ipinakita nito ang eksaktong sinabi ni David. Mga butas na tinakpan ng mga extension, mga numerong hindi nagtutugma kapag tinitigang mabuti. Ang supplier ay gumawa ng sarili nitong desisyon. Humingi ng partial prepayment para sa susunod na batch sa halip na ang karaniwang extension. Para kay Antonio, nangangahulugan ito ng agarang kakulangan ng working capital sa pinakahindi angkop na panahon. Ang pangalawa ay ang may-ari ng bodega. Hindi siya personal na tinawagan ni David. Nagtanong-tanong lang sa pamamagitan ng mga kakilala sa komunidad ng negosyo. At ang impormasyon ay kusang dumating. Ang may-ari ng bodega, isang maingat na tao, ay itinaas ang issue ng pag-renew ng kontrata nang mas maaga at nagtakda ng mga bagong kondisyon. Market rate na walang diskwento. Sinubukang makipag-ayos ni Antonio. Nangako, ng umbinsi, ngunit walang tunay na pinansyal na kumpirmasyon. Ang kanyang mga salita ay hindi kapanipaniwala. Kasabay nito, ang potensyal na investor na kinakausap ni Antonio sa loob ng mahigit 1 buwan ay nag-utos ng isang independent audit ng negosyo. Ito ay kanyang sariling desisyon, isang maingat na tao. Bago mag-invest ng pera, gusto niyang makita ang tunay na mga numero, hindi isang presentasyon. Ang audit ay nagpakita ng eksaktong makikita ng sino mang walang kinikilingan. Sobrang utang, cash flow gaps, pag-asa sa mga extension. Ang investor ay nag-pause. Ang pause ay tumagal. Lahat ng ito ay hindi nangyari sa 1 araw o 1 linggo. Halos 3 linggo ang lumipas mula nang bumalik si Antonio, bago naging tunay na ramdam ang pressure. At doon nagsimula ang kanyang mga usapan tungkol sa pera. Sa una, malumanay, halos kaswal. Naghahapunan sila. Noong Miyerkules ng gabi, may ikinukwento si Antonio tungkol sa mga supply. Pagkatapos ay parang sa pagitan, sinabi niya, "Teka, hindi tayo kailanman nagkaroon ng matinong pampamilyang kapital. Dapat siguro nating pagsamahin ang ating mga pagsisikap. Mas madali kung magkasama." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Celestina. Hindi inaangat ang tingin mula sa kanyang plato. "Well, sa negosyo. Alam mo naman kung paano iyan gumagana. Pamilya tayo. Ito ang ating pinagsamahan. May sarili akong trabaho," sabi niya ng mahinahon. "Isa akong empleyado, hindi negosyante." Tumango si Antonio at hindi na bumalik sa paksang iyon noong gabing iyon. Ngunit pagkatapos ng 3 araw, bumalik siya, mas tiyak na ngayon. Sinabi niya na may pagkakataong i-refinance ang isa sa mga pautang sa mas mababang interes. Ngunit kailangan ng pangalawang borrower na may kumpirmadong kita. "Teknikal lang ito," paliwanag niya.
Wala kang tunay na panganib. Pangalan lang sa kontrata. Antonio. Sagot ni Celestina, nang kasing kalmado, tulad ng dati. Hindi ako pipirma ng anumang dokumento ng pautang, nang walang independenteng legal na payo. Iyon ang aking patakaran. Alam mo iyan. Anong abogado, Celeste? Ito ay usaping pampamilya, kaya nga kailangan ng abogado. Ang mga usaping pampamilya ay nangangailangan ng espesyal na pag-iingat. Natahimik siya. Tumingin sa kanya na may ekspresyon na natutunan na niyang basahin sa mga nakaraang linggo. Inis na tinatakpan ng pagsisikap na magpigil. Hindi pa niya napagtanto na may nagbago sa kanya. Akala niya, nagmamatigas lang siya, tulad ng dati, at sa susunod, ay ibang paraan naman ang gagamitin. Ginamit niya ang kwento tungkol sa kondo pagkatapos ng isang linggo. Mahaba niyang ipinaliwanag, matiyaga, halos kapanipaniwala. May bangko, may programa, may posibilidad na makakuha ng malaking halaga gamit ang real estate bilang collateral sa maikling panahon. 6 na buwan. At bayad na ang utang. Tanggal na ang collateral. Malinis ang lahat. Ikinuwento niya ito isang gabi habang nakaupo sila sa sala at nagsalita siya ng mahinahon. Tulad ng pagsasalita ng isang bagay na inensayo na. Nakinig si Celestina. Hindi sumasabat. Hinayaan niya siyang matapos. Ang kondo ay hindi kasali sa mga panganib ng iyong negosyo, sabi niya nang tumahimik ito. Iyon ay aking personal na ari-arian. Akin na iyon bago pa tayo ikasal, at mananatiling akin anuman ang mangyari sa iyong negosyo. Nagsasalita ka na parang hindi mo ako kilala, sabi niya. At may bahid ng hinanakit sa kanyang boses. Iyong partikular na mapilit, na hinanakit na ginagamit. Bilang isang kasangkapan, nagsasalita ako bilang isang taong naiintindihan kung ano ang kanyang pinipirmahan. Tumayo si Antonio mula sa mesa. Naglakad-lakad sa silid, hindi siya sinundan ng tingin ni Celestina. Nagpatuloy sa pagbabasa ng hawak niya. Ramdam niya ang tingin nito sa kanya. Ngunit hindi niya inangat ang kanyang ulo. Bahagi rin ito ng natutunan niya sa mga linggong ito. Huwag siyang bigyan ng suporta sa kanyang reaksyon. Habang nagaganap ang tahimik, halos walang dugong digmaang ito sa bahay. Ilang beses tumawag si Celestina sa kanyang mga magulang. Paano mo kinakaya? Tanong ng kanyang ina isang gabi. Kinakaya ko, sagot ni Celestina. Mahirap ba? Oo, pero hindi tulad ng inaasahan ko. Huminto siya, naghahanap ng mga salita. Alam mo ba kung ano ang pinakakakaiba? Ayaw kong umiyak. Gusto ko lang na matapos na ito. Na bumalik ang lahat sa ayos. Babalik iyan sa ayos, mahinang sabi ng kanyang ina. 7 taon kong kinukumbinsi ang sarili ko, na normal lang ang lahat. Na napapagod lang siya. Na stress ang negosyo. Na mayroon kaming mahihirap na panahon, tulad ng lahat. Pero sa totoo lang, ayaw ko lang tanungin ang sarili ko ng mga tunay na tanong. Dahil natatakot ako sa mga tunay na sagot. Wala kang kasalanan na nagtiwala ka, sabi ni Ginang Sofia. Alam ko, inangat ni Celestina ang kanyang tingin, pero hindi na ako matatakot sa mga sagot sa anumang tanong. Walang idinagdag ang kanyang ina, sumang-ayon lang. Sa panahong nagaganap ang kuwentong ito, hindi kailanman ipinakita ni Celestina kay Antonio na alam niya ang tungkol sa airport. Walang pahiwatig, walang tingin, walang tono. Ilang beses niyang nahuli ang sarili na halos gusto nang sabihin. Sa mga sandaling nagsasabi siya ng isang bagay na partikular na mayabang, kapag nagpapanggap siyang maayos ang lahat, kapag tumatawag siya sa ibang silid ng pabulong, iniisip na hindi niya naririnig. Ngunit sa bawat pagkakataon, naaalala niya ang boses ng kanyang ama sa airport. Kailangan ng isang tiyak na suntok, hindi eskandalo. Nagtimpi siya. Si Katrina Santos, sa panahong ito, ay may nararamdaman din, bagaman ibang-iba. Mas madalang na tumawag si Antonio. At palihim silang nagkikita. Nangako siya na malapit nang ayusin ang lahat. Na malulutas ang lahat. Na kailangan lang maghintay pa ng kaunti. Naghintay si Katrina. Bata pa siya. Kaakit-akit.
At marunong bumasa ng mga lalaki sa isang simpleng batayan, may pera o wala. May pera pa si Antonio. O mas tamang sabihin, mayroon pa siyang itsura ng may pera. Ngunit nagsisimula nang magkaroon ng mga lamat ang itsurang iyon. At napapansin niya ito. Napapansin niya kung paano siya naging nerbiyoso, kung paano siya tumigil sa pagsasalita tungkol sa mga plano para sa kanilang hinaharap ng may gaan at kumpiyansa na umakit sa kanya sa simula. Ngayon, may tono na sa kanyang boses na kilalang kilala at kinaiinisan ni Katrina. Tono ng isang taong humihingi ng palugit. Hindi niya ito sinasabi sa kanya. Medyo mas matagal lang siyang sumagot sa mga tawag kaysa dati. Minsan, hindi agad. Napapansin ito ni Antonio at nagagalit, ngunit wala siyang magawa. Ang kanyang mga alas ay unti-unting nauubos at walang bago na dumarating. Hindi nagmamadali si Katrina na magdesisyon. Sanay siyang maghintay hanggang sa maging malinaw ang sitwasyon. Ngunit sa loob niya, alam na niya ang sagot. Sa pagtatapos ng 3 linggo, ipinaalam ni David sa telepono kay Roberto na opisyal nang tumanggi ang investor sa mga negosasyon. Hindi bastos, walang eskandalo, nagpadala lang ng sulat. Batay sa pagsusuri ng mga dokumento, itinuturing naming hindi angkop na pumasok sa proyekto sa kasalukuyang yugto. Magalang, pinal, para kay Antonio. Ito ay isang suntok na hindi niya inaasahan. Ang investor ang kanyang pangunahing pag-asa. Sariwang pera na maaaring takpan ang pinakamalalang mga butas at magbigay ng oras para kumilos. Kung wala ang perang iyon, lahat ng kanyang binuo sa mga nakaraang buwan, negosasyon, pangako, palugit, ay gumuho sa isang ganap na naiibang larawan. Nalaman ito ni Celestina mula sa kanyang ama noong Huwebes. Siya mismo ang tumawag at ikinuwento ang lahat. Ibig sabihin, malapit na, sabi niya. Malapit na, kumpirma ng kanyang ama. Sa tingin ko, 1 linggo o 1 kalahati, baka mas sabi ni David. Kapag umaalis ang mga investor, palaging nagsasara iyon ng kadena. Ang ibang mga nagpapautang ay nagsisimulang mag-alala. Ang ganitong impormasyon ay mabilis kumalat sa mundo ng negosyo. Bawat isa ay gustong mauna na makuha ang sa kanila. Nagsisimula iyon ng isang proseso na hindi na mapipigilan mula sa loob. Ano ang matitira sa kanya? Tanong ni Celestina. Mga utang, maikling sagot ng kanyang ama. At isang pagtatangkang humanap ng sinumang magbabayad nito. Ang huling pagtatangka ay ikaw, o mas tamang sabihin, ang iyong kondo at ang iyong kita. Kaya naman ang pag-uusap na sisimulan niya sa malapit na hinaharap ay ang magiging pinakamapilit sa lahat. Maging handa ka. Handa ako, sabi ni Celestina. At tinapos ang pag-uusap. Sa mga sumunod na araw, naglakad-lakad si Antonio sa bahay na parang isang taong may nasira sa loob, ngunit hindi pa niya napagdesisyonan kung aaminin ba niya ito ng malakas o hindi. Pinagmasdan siya ni Celestina nang may malamig na atensyon na natutunan niya sa mga nakaraang linggo. Halos tumigil na siyang magsalita tungkol sa negosyo. Samantalang dati, kahit sa masamang panahon, palagi siyang nakakahanap ng mga salita para ipaliwanag ang sitwasyon sa paborableng paraan. Mag-imbento ng dahilan kung bakit malapit nang umayos ang lahat. Ngayon, tahimik siya. Ang katahimikang ito ay mas makahulugan kaysa sa anumang salita. Noong Lunes, hindi siya pumasok sa opisina hanggang tanghali. Nakaupo sa kusina na may telepono. May tinitingnan, nagtatype ng mensahe. Tinitingnan ulit na may kaba at walang saysay na kilos ng mga daliri na nangyayari sa isang taong naghahanap ng solusyon at hindi makahanap. Aalis si Celestina para sa trabaho ng 8:30. Nakita niya siya. Nagsali ng kape sa thermos. Isinara ang kanyang coat. Inangat ni Antonio ang tingin sa kanya. Magtatagal ka ba ngayon? Hindi ko alam, sagot niya. Depende. Tumango siya at muling tumitig sa telepono. Noong Miyerkules tumawag si David. Maikli niyang ipinaalam kay Celestina sa isang mensahe. Ipinaalam ng bangko kay Antonio ang pagtanggi sa pag-renew ng credit line.
Hindi lang ito isa pang suntok. Ito ang mismong punto kung saan nagsisimulang gumuho ng tuluyan ang istruktura ng utang. Kung walang credit line, walang working capital. Kung walang working capital, walang produkto. Kung walang produkto, walang kita, na kahit noon pa man ay halos hindi na sapat para sa mga kasalukuyang gastos. Binasa ni Celestina ang mensahe sa kanyang desk sa trabaho. Inilagay ang telepono sa drawer. At bumalik sa ulat na kanyang sinusuri. Tinapos ang isang pahina. Pagkatapos isa pa. Pagkatapos, tumayo siya. Nagsali ng tubig. At tumayo sa bintana ng 1 minuto. Nakatingin sa kalye sa ibaba. Mga sasakyan. Mga dumadaan. Isang ordinaryong tanghali sa lungsod. Walang espesyal. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, umuwi si Antonio na talagang wasak. Pumasok siya ng tahimik. Ibinato ang mga susi sa cabinet. Nahulog ang mga ito sa sahig. Hindi niya pinulot. Dumiretso siya sa sala. Nilampasan si Celestina. At umupo sa sofa. Nang mabigat. Na para bang wala na siyang lakas na tumayo ng tuwid. Hindi niya hinubad ang kanyang jacket. Nakaupo lang. Nakayuko ang ulo. At nakatingin sa sahig. Nakatayo si Celestina sa pintuan ng kusina. At tahimik na naghihintay. Sanay siyang maghintay. Si Antonio Reyes, sa kanyang edad na 37, ay sanay sa isang partikular na imahe ng sarili. Isang taong may kontrol sa sitwasyon, na laging may susunod na hakbang, bagong plano, at matibay na argumento. Ang imaheng ito ay nagbigay sa kanya ng pinakamahalaga sa lahat, ang pakiramdam na siya ay laging isang hakbang na nauuna. Ngayon, habang tinitingnan siya, nakikita ni Celestina ang isang taong wala ng susunod na hakbang. Wala ng bagong plano, mga utang lang at isang walang lamang bank account. Anong nangyari? Ang bangko, sabi niya. Hindi inaangat ang tingin. Tinanggihan ng tuluyan. Naiintindihan ko, sagot ni Celestina ng pantay. Inangat ni Antonio ang kanyang ulo. May isang bagay sa tono niya ang nakasakit sa kanya. Masyadong kalmado, masyadong pantay, walang simpatiya. Naiintindihan mo? Ulit niya. Iyon lang ang masasabi mo? Ano ang gusto mong marinig? Tumayo siya. Naglakad-lakad sa silid ng nerbiyoso. Mabilis, tulad ng isang taong kailangang may gawin gamit ang kanyang mga kamay para hindi sumabog. Celeste, kailangan ko ng tulong mo. Totoo. Ngayon na, nakikinig ako. Kailangang isang laang kondo. 6 na buwan lang. Kukuha ako ng pera. Babayaran ko ang pinakamahalagang utang. Makikipag-ayos ako sa mga supplier para sa bagong extension. Hahanap ako ng investor. Kailangan ko lang ng oras. Hindi, sabi ni Celestina. Hindi mo man lang pinag-isipan. Matagal ko na itong pinag-iisipan. Ang sagot ay hindi. Huminto si Antonio, sa tapat niya. Matagal siyang tinitigan. Na para bang may bago siyang nakikita sa mukha na 7 taon na niyang kilala. Ibig sabihin, pababayaan mo na lang ako sa sitwasyong ito? Hindi. Hindi lang ako sasali sa mga panganib ng iyong negosyo. Magkaiba iyon. Asawa mo ako. Kaya nga hindi ako garantor para sa iyong mga utang. Tumalikod siya. Muling naglakad-lakad sa silid. Kalmadong nakatayo si Celestina. Hindi gumagalaw. Ramdam niya ang galit nito. Mainit. Halos mahahawakan. At hindi niya ito sinagot ng anuman. Iyon? Marahil? Ang pinakamahirap? Ang hindi sumagot. Ang hindi bigyan siya ng suporta. Kailangan ko ng pera, sabi niya sa wakas. At sa mga salitang iyon, wala nang pangungumbinsi, wala nang lambing, isang katotohanan lang na inilalatag niya sa mesa. Marami at mabilis. Nagtatrabaho ka. Mayroon kang stable na kita. Kumuha ka ng loan. Hindi. Sa kita mo. Bibigyan ka nila ng malaking halaga. Hindi. Antonio. Pamilya natin ito. Nagtaas siya ng boses. Sa unang pagkakataon sa buong pag-uusap, bigla, na para bang may pumutok. Hindi ka maaaring tumayo lang dyan.
At panoorin ang lahat na gumuho. Hindi ko ito itinayo, mahinang sabi ni Celestina. At hindi ito gumuho ngayon. At hindi dahil sa bangko. Natahimik siya, tumingin sa kanya, na may ekspresyon ng isang taong nakarinig ng isang bagay na ayaw niyang maintindihan. Ngunit huli na. Anong ibig sabihin niyan? Dahan-dahan niyang tanong. Ibig sabihin, ang negosyo mo ay may problema. Na hindi lang nitong huling buwan. Sagot niya ng kasing kalmado. At mas alam mo iyan kaysa sa akin. Hindi sumagot si Antonio. Muli siyang umupo sa sofa. Ngayon, hindi na mabigat, kundi parang nanghina. Nawala ang galit, na isang segundo lang, ang nakalipas, ay nagbibigay hugis sa kanya. Natahimik siya. Pagkatapos ay nagsalita ng mahina. Walang dating agresyon, halos kaswal. Sige na, kung gumuho man ang lahat, hindi mahalaga. Mabubuhay na lang tayo sa pagbebenta ng iyong mga alahas. Marami namang binigay na diamante sa iyo ang tatay mo. Sa buong buhay mo, obligado kang tulungan ang iyong asawa sa mahirap na sitwasyon. Teka, ano nga ulit ang code ng safe? Nakatayo si Celestina at nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong inaasahan niyang marinig. Ngunit hindi ito. Hindi ang ganoong kasimple. Katangahang formulasyon kung ano siya para sa kanya sa lahat ng mga taong iyon. Hindi isang kasosyo. Hindi isang minamahal. Kundi isang insurance. Isang reserbang daan. Isang item sa budget. Kung sakaling mabigo. Akala niya, masasaktan siya, na may masisira sa kanya ang parira lang iyon o, sa kabaligtaran, magdudulot ng isang alon na mahirap pigilan. Ngunit walang sakit, walang alon, mayroon lamang kakaibang pakiramdam ng ganap na kalinawan na nangyayari kapag ang huling tanong ay sa wakas ay nakakakuha ng huling sagot. 7 taon niyang kinukumbinsi ang sarili na nakikita niya ang isang taong napapagod lang, nag-aalala, nagtitiis sa abot ng kanyang makakaya. Ngayon, nakikita niya siya ng totoo, hindi na niya sinubukang itago. Dahil hindi niya ito itinuturing na kailangan. May isang bagay sa loob niya. Ang huling nananatili mula sa dati, ay bumagsak sa ilalim, at nanatili roon, walang sakit, walang pait. Okay, sabi niya. Narinig kita. Bumalik siya sa kusina. Isinara ang pinto sa likod niya. At ilang minuto siyang nakatayo sa tabi ng lababo. Nakatingin sa bintana. Nagdidilim na sa labas. Sumindi ang ilaw sa bakuran. Dilaw. Medyo kumikislap. Sa ilalim nito, isang matandang babae ang nakaupo sa isang bangko na may aso sa tali. Nakatingin ang aso sa kung saan. Isang napaka-ordinaryong tanawin. Kinuha ni Celestina ang kanyang telepono at nag-text sa kanyang ama. Oras na. Dumating ang sagot pagkatapos ng 1 minuto. Nakuha ko. Bukas. Kasama si David. Halos hindi siya nakatulog noong gabing iyon. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa kakaibang, halos pisikal na kalinawan na dumarating pagkatapos gumawa ng isang pinal na desisyon. Ang kanyang mga iniisip ay malinaw, maikli, tiyak. Ano ang kailangang gawin? Sa anong pagkakasunod-sunod? Paano eksakto? Kinabukasan, Huwebes, nakipagkita siya kay David sa isang maliit na cafe malapit sa isang hotel. Ikinuwento niya ang tungkol sa pag-uusap kagabi, nang mahinahon, walang labis na detalye, tanging kung ano ang mahalaga. Nang umabot siya sa parira lang mabubuhay sa gastos mo, ibebenta natin ang mga alahas mo. Walang sinabi si David. Tinaas lang ng bahagya ang kanyang mga kilay ng 1 segundo, tulad ng isang taong nakatanggap ng kumpirmasyon sa isang bagay na alam na niya. Nagsalita si David ng direkta sa punto. Ang sitwasyon niya ngayon ay ganito. Binawi ng bangko ang credit line. Humihingi ang supplier ng prepayment na wala siya. Tinaasan ng may-ari ng bodega ang upa. Magbabayad siya o maghahanap ng bagong bodega. At iyon ay oras at pera na wala rin siya. Sa aking pagtatantya, bago magsimula ang tunay na problema, sa mga nagpapautang, mayroon siyang 2 hanggang 3 linggo, hindi nahihigit pa.
Pagkatapos niyan, magsisimula ang isang proseso na hindi na mapipigilan nang walang panlabas na pondo. Sabi ni Celestina. Oo. Kumpirma ni David. Maliban na lang kung may isang taong papasok at magtatakip ng mga butas ng kusa. Ngunit wala na siyang ganoong mga tao. Nakikita ng mga kasosyo sa negosyo ang sitwasyon at ayaw sumugal. Walang bagong magpapautang kung walang collateral. Nasa isang dead end siya. Tumingin si Celestina sa bintana ng cafe, sa kalye, ng pantay. Walang pagdiriwang, walang pagmamalaki. Tumingin lang. Pagkatapos ay nagtanong, kailangan ko ng isang abogado para sa family law. Isang magaling, may contact ako, sabi ni David. Tatanggapin ka niya bukas ng 11:00, kung okay sa iyo. Okay. Isang babae na nasa mga 40 ang abogado, payat, tiyak, nagsasalita ng maikli at walang paligoy. Tinanggap niya si Celestina sa isang maliit na opisina na puno ng mga estante ng mga folder. Nakinig ng mabuti. Hindi sumasabat. Nagtanong ng ilang tiyak na katanungan. Propesyonal. Walang labis. Sinuri niya ang mga dokumento ng kondo. Ang deed of donation. Ang kopya mula sa Registry of Deeds. Pagkatapos ng 20 minuto, ibinigay niya ang conclusion na halos alam na ni Celestina. Ngunit gusto niyang marinig ng opisyal. Ang kondo ay iyong personal na ari-arian. Nakuha bago ang kasal sa pamamagitan ng donasyon. Hindi ito kasama sa conjugal property. At hindi ito hahatiin sa diborsyo. Walang panganib, basta't walang anumang papel na pinirmahan kasama ang asawa. Wala ni isa. Kumpirma ni Celestina. Tumango ang abogado at maikling ipinaliwanag ang mga hakbang. Petisyon para sa annulment of marriage. Abiso ng paghihiwalay, at kung kinakailangan, isang petisyon para tukuyin ang paggamit ng tirahan. Lahat ng ito ay karaniwang pamamaraan, walang komplikasyon, walang mga patibong. Nakikinig si Celestina, nagsusulat ng mga tala sa kanyang notebook, at iniisip kung gaano kakaiba ang tunog ng mga salitang ito. Annulment of marriage, division of conjugal property, na tumutukoy sa 7 taon na tila isang bagay na totoo. O kahit papaano, tila totoo noon. Kapag handa ka na, tumawag ka, sabi ng abogado sa pamamaalam. Ihahanda namin ang mga dokumento sa loob ng 2 araw. Noong Biyernes ng gabi, muling nagsimula ng usapan si Antonio. Sa pagkakataong ito, walang galit, walang pressure. Nagsalita siya ng mahina. Halos nagmamakaawa. Ikinuwento niya na nakahanap siya ng isa pang opsyon. Isang maliit na pribadong pautang. Kailangan lang ng guarantor. Hindi bangko. Hindi collateral. Pirma lang. Hindi, sabi ni Celestina. Celeste, nakikiusap ako sa iyo. Hindi. Matagal siyang natahimik. Pagkatapos ay tumayo at pumunta sa ibang silid. Pagkatapos ng kalahating oras, narinig ni Celestina siyang may kausap sa telepono, ng pabulong, maikli, tensyonado. Pagkatapos, katahimikan. Sa mga araw na iyon, hindi sinasagot ni Katrina ang telepono sa unang tawag. Minsan, hindi na tumatawag pabalik. Napapansin ito ni Antonio. Ngunit wala siyang makausap tungkol dito at walang dahilan. Ang huli nilang pag-uusap ay maikli. Sinabi niyang pagod na siyang maghintay, na hindi tama, na kailangan niya ng kasiguraduhan. Nangako si Antonio ng kasiguraduhan sa isa pang pagkakataon, gamit ang parehong mga salita na wala ng kahulugan kahit sa kanya mismo. Sumagot si Katrina ng okay, sa boses ng isang taong nagsasabi ng salitang iyon, na alam nang walang magiging okay. At hindi na tumawag muli. Lumipas ang Sabado sa katahimikan. Ginugol ni Antonio ang buong araw sa bahay. Naglalakad-lakad, tumitingin sa telepono, kumakain ng walang gana. 2 beses lumabas sa balkonahe at tumayo roon, nakatingin sa ibaba sa bakuran, na may walang lamang ekspresyon, sa mukha ng isang taong naubusan na ng mga bersyon ng nangyayari. Nagtatrabaho si Celestina sa laptop sa kwarto, lumalabas lang para pumunta sa kusina. Halos hindi sila nag-uusap. Ang katahimikang ito ay iba.
Hindi tulad ng dati, pagkatapos ng mahabang linggo ng trabaho, kundi iyong partikular na katahimikan na dumarating kapag alam na ng dalawang tao na tapos na ang lahat, ngunit wala pa sa kanila ang nagsasabi nito ng malakas. Iniisip ni Celestina na sa loob ng ilang araw, ang kondo na ito ay magiging kanya na lang ulit. Nauuwi siya at magiging tahimik dito sa ibang paraan kaysa ngayon. Hindi katahimikan ng paghihintay at tensyon, kundi katahimikan ng isang espasyo na pag-aari mo. Hindi niya pinangarap ang higit pa rito. Sa ngayon, sapat na marating ang dulo ng sinimulan sa airport. 5 linggo na ang nakalipas. Noong Lunes ng gabi, tumawag si Celestina sa abogado at hiniling na ihanda ang mga dokumento. Pantay ang kanyang boses, walang panginginig, walang paghinto, tulad ng isang taong matagal nang nagdesisyon at ngayon ay ginagawa na lang kung ano ang kasunod. Maikling sumagot ang abogado. Bukas ng 10:00, handa na ang lahat. Nagpasalamat si Celestina. Ibinaba ang telepono at ilang sandali siyang nakaupo sa katahimikan ng kwarto, nakatingin sa saradong pinto. Sa likod ng pinto ay ang sala. Nakaupo doon si Antonio. Naririnig niya siyang naglilipat ng mga channel. Humihinto sa isang bagay, naglilipat ulit. Hindi nanonood. Pinupuno lang ang katahimikan ng tunog. Ito rin ay natutunan na niyang mapansin. Noong Martes ng umaga, mas maaga siyang gumising. Nagtimpla ng kape. Ininom ito habang nakatayo sa bintana, nakatingin sa gumigising na bakuran. Tulog pa si Antonio. Nagbihis siya, kinuha ang kanyang bag, tahimik na lumabas, tulad ng paglabas niya tuwing umaga. Walang espesyal. Nang 10:00, kinuha niya ang mga dokumento mula sa abogado. Kopya ng petisyon para sa annulment, sertipiko ng pagmamay-ari ng kondo, isang notarisadong kopya ng deed of donation. Lahat ay maayos na nakalagay sa isang folder. Pirmado. Handa. Isinampa ng abogado ang orihinal na petisyon sa korte noong araw ding iyon, tulad ng napagkasunduan. Hawak ni Celestina ang folder. At tiningnan ang mga papel. Iniisip kung paano ang 7 taon ng kasal ay nagkakasya sa isang set ng mga karaniwang dokumento, na lahat ng bagay na buhay at totoo, o tila buhay at totoo, ay nauuwi sa huli, sa mga petsa, pirma, at selyo. Hindi ito mapait. Katotohanan lang na sa wakas ay hinayaan niyang makita hanggang sa dulo. Pagkatapos nito, pumunta si Celestina sa kanyang mga magulang, na dumating noong gabi, at nanuluyan sa isang hotel, para tulungan ang kanilang anak, na malampasan ang mga huling pagsubok. Agad na binuksan ni Roberto ang pinto ng kwarto sa hotel, na para bang naghihintay nakatayo sa likod nito. Ang kanyang ina ay nakaupo sa tabi ng bintana, na may tasa ng tsaa, at inangat ang kanyang tingin, mataman, nag-aalala, mapagmahal. Pumasok si Celestina, hinubad ang kanyang coat, umupo sa gilid ng isang silya, amoy kape, at sariwang diaryo ang kwarto. Laging bumibili ng diaryo ang kanyang ama. Iyon ang kanyang lumang ugali, mula pa noong nagtatrabaho siya. Simulan ang araw sa pagbabasa, hindi sa screen ng telepono. Naisip ni Celestina na may mga bagay sa isang tao na hindi nagbabago, at mabuti iyon. Nagkayakapan sila. Mamayang gabi, sabi niya. Tumango ang kanyang ama. Nandito lang ako sa tabi mo. Sa tabi lang, hindi makikialam. Maliban na lang kung kailangan. Hindi nakakailanganin, sabi ni Celestina. Kaya ko na mag-isa. Alam ko, sagot niya. Kaya nga sinabi kong sa tabi lang. Tumayo ang kanyang ina, lumapit sa kanyang anak, at niyakap siya tulad ng pagyakap bago ang isang bagay na mahalaga. Mahigpit ngunit walang labis na seremonya. Yumakap si Celestina ng 1 segundo at bumitaw. Kamusta ka? Mahinang tanong ni Ginang Sofia. Handa na, sagot ni Celestina. At iyon ang totoo. Ginugol niya ang hapon sa trabaho, nang mahinahon, produktibo, walang labis na iniisip. Tinapos ang 3 ulat na nakabinbin mula noong nakaraang linggo. Sumagot sa mga email. Nagtsaa kasama ang isang kasamahan ng 3:00.
at nakipag-usap ng maikli tungkol sa mga walang kuwentang bagay. Walang sinumang nakapansin. Sanay siyang hindi magpakita. Ang kasanayang ito ay nagsilbi sa kanya ng mabuti sa mga nakaraang linggo. Nang 6:00 ng gabi, lumabas siya sa opisina at umuwi. Sa daan, sinundo niya ang kanyang ama. Tahimik silang nagbiyahe. Tumingin si Roberto sa bintana. Walang sinasabi. Nagmaneho ng maayos si Celestina at iniisip kung ano ang kanyang sasabihin. Simple lang ang mga salita. Walang talumpati. Tanging kung ano ang kailangan. Nasa bahay si Antonio. Nakatayo sa kusina na may telepono. Nang pumasok siya, inangat niya ang kanyang tingin. Napansin ang kanyang ama sa likod niya. At may isang bagay sa kanyang mukha na agad na nagbago. Hindi takot. Hindi. Mas isang pag-iingat ng isang bihasang tao na naiintindihan na kung dumating ang biyenan ng walang abiso, hindi ito basta-basta. Tito Roberto, sabi niya ng pantay, hindi ko alam na nasa lungsod po kayo. Matagal na akong nasa lungsod. Sagot ng kanyang ama, nang kasing kalmado, at pumasok sa sala. Umupo siya sa silya sa tabi ng bintana, mahinahon, tulad ng isang taong dumating para sa isang pakay at hindi nagmamadali. Nanatiling nakatayo si Celestina sa tapat ni Antonio. Kailangan nating mag-usap. Nakikinig ako, sabi niya. Ngunit nawala na ang karaniwang kumpiyansa sa kanyang boses. Naging medyo. Alam ko ang tungkol sa airport, sabi ni Celestina. Nandoon ako 5 linggo na ang nakalipas. Nakita kita at ang babaeng kasama mong dumating. Hindi agad sumagot si Antonio. Natahimik ng isang segundo. Na may ekspresyon sa mukha ng isang taong mabilis na nag-iisip ng mga opsyon. Itanggi, ipaliwanag, sumagot ng atake. Pagkatapos ay pinili niya ang una. Kasamahan ko iyon. Business trip. Sabay kami sa flight. Hinalikan mo siya sa lobby sa arrival hall. Sabi ni Celestina. Dala mo ang kanyang bag. Umalis kayo nang magkasama sa taxi. Katahimikan. Kasama ko noon ang aking mga magulang. Dagdag ni Celestina. Walang galit, walang pait. Bilang isang katotohanan lang, nakita nila ang lahat ng nakita ko. Kaya't huwag na nating ituloy ang bersyon tungkol sa business trip. Dahan-dahang ibinaba ni Antonio ang telepono sa mesa. Tumingin sa kanya na wala ng pagtatangkang magpaliwanag. Tumingin lang. Alam ko ang tungkol kay Katrina Santos. Patuloy niya. Nagtratrabaho siya bilang tindera. Sa isa sa iyong mga tindahan, hindi lang ito isang buwan nangyayari. Katahimikan. Alam ko rin ang tungkol sa iyong negosyo. Sabi niya, tungkol sa mga nagpapautang, tungkol sa bangko, at sa investor na umalis. Tungkol sa tunay na kalagayan mo, at kung ano ang gusto mo sa akin. Sa lahat ng mga buwang ito, ang kondo, mga alahas, mga pirma, mga garanti, Celeste. Nagsimula siya. Hindi pa ako tapos, mahinahon niyang pagputol. Nagsampa na ako ng petisyon para sa annulment ngayong umaga. Tinanggap na ang mga dokumento. Ang kondo ay aking personal na ari-arian. Nakuha bago ang kasal sa pamamagitan ng donasyon. Hindi ito kasama sa hahatiin. Alam mo iyan. Hinihiling ko sa iyo na lisanin ito sa loob ng 1 oras. Inangat ni Antonio ang tingin sa kanya. Wala nang pagkalito. May galit, mabilis at malamig. Iyong dumarating kapag ang plano ay ganap ng gumuho. Pinagplanuhan mo ang lahat, sabi niya. Akala mo ba hindi ko naiintindihan kung ano ang nangyari nitong mga nakaraang linggo? Naging mas matigas ang kanyang boses. Ang mga supplier, ang may-ari ng bodega, ang investor. Lahat ng iyan ay hindi nagkataon. Ginamit ng tatay mo ang kanyang mga lumang koneksyon. Patunayan mo? Sabi ng kanyang ama mula sa silya. Tahimik. Walang hamon. Nag-alok lang. Lumingon si Antonio sa kanya. Matagal siyang tinitigan, pagkatapos ay tumalikod dahil walang maipapatunay. Ang mga nagpapautang ay gumawa ng sarili nilang desisyon. Ang investor ay nagsagawa ng sarili niyang audit. Kinwenta ng may-ari ng bodega ang lahat ng panganib. Walang sinumang gumawa ng iligal. Nagising lang ang mga tao sa tunay na kalagayan. Narinig mo ba?
Ulit ni Celestina. Kung hindi ka aalis ng kusa, idadaan ko ito sa korte. Bilang may-ari ng tirahan, may karapatan ako. Natahimik si Antonio. Pagkatapos ay kinuha ang mga susi mula sa mesa sa kusina at lumabas. Isinara ang pinto ng malakas. Hindi gaanong malakas. Ngunit sapat na. Nakatayo si Celestina sa gitna ng kusina. Nakinig sa mga papalayo niyang yapak sa hagdanan. Pagkatapos, katahimikan. Lumabas ang kanyang ama mula sa sala. Tumayo sa tabi niya. Hindi yumakap, walang sinabi, tumayo lang. Sapat na iyon. Pagkatapos ng isang oras, bumalik si Antonio para sa kanyang mga gamit. Tahimik siyang nag-empake. Mabilis. Sa isang malaking sports bag. Nagpabalik-balik sa mga silid. Kumuha ng mga damit. Ilang dokumento mula sa drawer ng mesa. Mga charger. At shaver mula sa banyo. Nakaupo si Celestina sa sala. Nagbabasa o nagpapanggap na nagbabasa. Ang kanyang ama ay nakaupo pa rin sa silya na may kalmadong itsura ng isang taong hindi nagmamadali. Walang nanggulo, walang nagkomento, naghihintay lang. Dalawang taong matagal nang natutong wag manghimasok, kung saan ang isang tao ay dapat kumilos ng mag-isa. Narinig ni Celestina siyang nagbubukas at nagsasara ng mga pinto ng aparador, ang pag-click ng kandado ng drawer, ang kaluskos ng isang plastic bag, mga ordinaryong tunog sa bahay na 7 taon niyang naririnig. At ngayon, ay may ibang kahulugan. Ang pagtatapos ay hindi maganda. Nangyayari lang ito. Nang paalis na si Antonio, huminto siya sa pinto ng isang segundo. Tumingin kay Celestina. Akala mo nanalo ka, sabi niya. Iniisip kong iningatan ko ang sa akin, sagot niya. Hindi ito tagumpay, resulta lang ito. Lumabas siya. Tahimik na nagsara ang pinto. Ibinaba ni Celestina ang librong hawak niya na hindi naman binabasa. At matagal siyang nakaupo ng tahimik. Hindi siya pinilit ng kanyang ama, ang kanyang ina, na dumating maya-maya at tahimik na pumasok sa apartment. Gamit ang sarili niyang susi na ibinigay ni Celestina ng maaga, ay nagsalang ng tubig para sa tsaa at umupo sa tabi niya. Nagtsaa silang tatlo, nagdidilim na sa labas. Yung espesyal na oras ng gabi, kung kailan lumilipat ang lungsod, mula araw patungong gabi, at ilang minuto itong nananatili, sa isang ginintuang katahimikan, na mahirap ilarawan. Ngunit alam ng lahat, walang sino man ang nagsalita tungkol sa anumang seryoso. Tinanong ng kanyang ama, kung may matinong tinapay sa bahay. Pumunta ang kanyang ina, para tingnan ang ref. Tumingin si Celestina sa bintana at naisip kung gaano kakaiba ang takbo ng buhay. Ang pinakamahalagang bagay ay nagtatapos ng ganito. Sa tsaa, katahimikan, at tanong tungkol sa tinapay. Walang fanfares, walang mga pangwakas na talumpati. Nagpapatuloy ka lang sa buhay, medyo naiiba na, medyo mas tapat at mas malaya. Nakahanap ng tinapay ang kanyang ina. Kumain sila. Pagkatapos ay matagal pang nakaupo. Nag-uusap tungkol sa mga walang kuwentang bagay. Tungkol sa lungsod. Sa panahon. Sa plano ni Celestina na dumalaw sa kanila sa tag-araw. Mga ordinaryong salita, ang pinakakailangan. Sa mga sumunod na araw, lahat ay nangyari ayon sa hula ni David. Ang mga pinagkakautangan ni Antonio, nang makita na walang panlabas na mapagkukunan ng pondo, ay nagsimulang kumilos. Isang humingi ng maagang pagbabayad ng bahagi ng utang. Isa namang hinarang ang susunod na delivery, hanggang sa mabayaran ang atraso. 2 sa 4 na tindahan ang nagsara. Naubos ang paninda. Walang bago. Nagpadala ang may-ari ng bodega ng bill sa bagong rate, na hindi kayang bayaran ni Antonio. Sa katapusan ng buwan, nilisan niya ang bodega. Inilabas ang mga natitirang produkto gamit ang isang inupahang diep, at dinala kung saan. Sinusubukang ibenta ang kahit ano sa anumang presyo. Nag-resign si Katrina. Ang huling tindahan ay nagsara pagkatapos ng 2 linggo. Sa panahong iyon, hindi na sinasagot ni Katrina ang mga tawag. Talaga, pinalitan niya ang kanyang profile picture sa Messenger. Sa bago, isang hindi kilalang lalaki,
Malaki, maayos manamit. Lahat ay malinaw, at walang dagdag na paliwanag. Hindi siya kailanman nagpapaliwanag. Bakit pa? Kung malinaw naman ang resulta, ilang beses nag-text si Antonio kay Celestina. Sa una, sinusubukang makipag-ayos, pagkatapos ay may mga panunumbat, pagkatapos ay natahimik. Maikli ang mga sagot ni Celestina, at tungkol lang sa annulment, petsa ng hearing, listahan ng mga dokumento, kumpirmasyon ng pagtanggap ng mga abiso. Walang dagdag. Ang annulment ay dumaan ng walang eskandalo. Nagtanong ang hukom ng mga karaniwang tanong. Pareho silang sumagot na hindi na posible ang pagkakasundo. Ang kondo ay hindi isinama sa hatian. Walang basehan. Ang conjugal property, sa loob ng 7 taon, ay kakaunti lang pala. Ang mga muebles na naiwan kay Celestina at ang sasakyan na napunta kay Antonio. Iyon lang. Paglabas sa gusali ng korte, huminto si Celestina sa mga hagdan. Sa tabi niya ay ang kanyang ama at ina. Medyo malayo, binibigyan siya ng sarili niyang espasyo. Sumisikat ang araw ng taglagas. Hindi mainit, hindi rin maalinsangan, kundi iyong espesyal na sikat na maliwanag, ngunit hindi nakakainit. At dahil doon ay tila tapat, inangat ni Celestina ang kanyang mukha dito ng 1 segundo. Naramdaman ang init. Magaan. Halos hindi ka pansin-pansin. At naisip na, marahil, ito ang simula ng isang bagong bagay. Hindi isang pagdiriwang o kaluwagan. Unang araw lang na muling pag-aari na lang niya, pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang mga magulang. Tapos na, sabi niya. Tapos na. Kumpirma ng kanyang ina at hinawakan ang kanyang kamay. Walang sinabi ang kanyang ama. Naglakad lang sa tabi niya, mahinahon, pantay, tulad ng dati, tulad noong araw sa airport nang ilagay niya ang kanyang kamay sa balikat niya at sinabing, hayaan mong turuan natin siya ng isang leksyon. Hindi siya naghihiganti noon. Inalis lang niya ang pagkakataon ng isang taksil na mabuhay sa gastos ng tiwala ng iba. Hindi ito parusa. Ito ay proteksyon. Maliit na pagkakaiba sa unang tingin. Ngunit naroon ang lahat. Naglakad si Celestina pababa sa mga hagdan ng korte, sa pagitan ng kanyang ama at ina at hindi iniisip ang nakaraan. Iniisip niya kung ano ang magiging gabi ngayon. Tahimik, sarili niya, walang katahimikan, at kasinungalingan ng iba. Gabi lang, katahimikan lang, sarili niyang buhay, na ngayon ay muling pag-aari na lang niya. Marunong magdala ng